pansamantala nating iliban yung serye natin sa mga gawa dahil inisip ko ng ating mga kababayan ng durusa, maging ating mga membro dahil sa bagyo na dumating at marami ang binaha, marami ang hindi makalabas ng bahay na nag-message sa atin at ngayon ay kasama natin sa Zoom at may marami din ang napahamak doon sa aming lugar sa parting Montalban ay merong inagos ang bahay at may namatay. Nabalitaan din natin doon sa parting Baguio na may namatay dahil sa bagyo na ito. Dahil sa matinding pagbagsak ng ulan at paglaki ng ilog. At ngayon nga'y binabantayan namin ang aming bahay doon sa San Mateo, Rizal dahil yun ang talagang kalagayan namin doon. May mga pag-aalala. So may mga lugar na lumambot ang lupa at talagang nagiba ang maraming mga bahay at mga tahanan. So gusto kong gamitin yung pagkakataon na yan dahil itong patungkol sa mga bagyo na sumisira ng mga tahanan at mga infrastruktura ay ginamit dito ng Panginoon sa kanyang pangangaral, pagtuturo nung siya'y narito sa lupa. Ang ating buhay at tunay na Diyos na nagkatawang tao ay nangaral sa atin, nagturo at nakarecord dito sa aklat ni Mateo, sa Mateo 5 hanggang 7, ang tinatawag na Sermon sa Bundok. Maraming mga katotohanan dito na dapat nating pakinggan at dapat nating sundin at dapat nating pagtiwalaan sapagkat sa kahuli-hulihan, sinabi ng ating Panginoon dito, sa talatang ating pagbubulayan sa araw na ito sa aklat ng Mateo chapter 7, ito yung pinaka-konklusyon sa pagtatapos ng kanyang sermon sa bundok, Sermon on the Mount. At ito ang buhay sa kaharian ng Diyos. Ito ang buhay ng mga tunay na mga alagad na nakaranas ng biyaya ng kaligtasan sa Panginoong Heso Kristo. Ito ang inaasahan sa iyo at sa atin. At ito rin sa tingin ko ay tamang-tama para sa atin dahil nasa anniversary month pa rin tayo, 47th year anniversary. Magandang ating alalahanin mga kapatid, mga miyembro ng iglesia, ano ang inaasahan sa atin bilang iglesia, bilang mga alagad ng Panginoong Heso Kristo. Hindi lang tayo sanay sa ginagawa linggo-linggo, kundi ito ay self-examination. Kung ang ating buhay ba'y nagbibigay lugod sa ating Panginoon, ito ay may babala sa binasa sa atin at sa kahuli-hulihan ay nagbigay dito ang Panginoon ng parabola ng isang larawan na pamilyar tayo dito sa Pilipinas dahil ito ay talagang pasyalan ng mga bagyo. At ito'y ginamit ng Panginoon ang bawat nakikinig sa verse 24 ng Matthew 7, ang bawat nakikinig sa mga salita ko. May authority ito, authority ng Diyos na nagsasalita sa atin. Hindi lamang ito pinakikinggan ng mga taong kagaya mo, kundi sinabi dito, ginaganap ang mga ito, ang mga katotohanan ng kanyang itinuro, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Langit at ang lupa ay mawawala, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang bawat nakikinig at gumaganap nito ay maihantulad siya sa isang matalinong tao. Sa pagtatayo niya ng bahay ay inisip niya ang matibay na pundasyon, ang bato. Dumating man ang bagyo, ang malakas na ulan sa itaas, ang baha sa ilalim, ang hangin sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, matatag pa rin siya. Ganyan ang alagad ng Panginoon. Anumang bagyo ng buhay, dahil sa bato, dahil kay Kristo, siya'y nakatindig sa biyaya ng Diyos. Tingnan mo ang iyong sarili bilang alagad, bilang mananampalataya, hindi sa dami ng iyong kaalaman sa teolohiya, hindi sa dami ng karanasan mo sa ministeryo ng iglesia. Kundi, ikaw ba, ako ba, ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. At ang kabaliktaran nito, ang nakikinig pero hindi sumusunod, ay matutulad din sa isang
nagtayo ng bahay, pero sa buhanginan. Yun ang kanyang pundasyon. Kaya sabi ng Panginoon dito, parehong bagyo ang dumating. At hindi lang siya bumagsak, kundi siya'y nawasak. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Kung ika'y nag-aangking Kristiyano, kung ika'y aktibo sa mga gawain pang Kristiyano, ito ang hamon sa iyo at sa akin. Ikaw ba'y nakikinig at hindi mo na sinusunod? Kinalilimutan mo na. Marami sa ating ganyan. Hindi ito patagalan at paramihan ng taon bilang miyembro, kundi ito ay tunay sa bawat araw ng ating buhay ay patuloy tayong makinig. At sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kahit anong damdamin, kahit anong tukso, kahit anong pagsubok, kahit anong negatibo na nakikita mo sa iglesia, sumunod ka kay Kristo. At ikaw titindig, hindi ka mawawasak. Kaya pareho sa aklat ng Hebreo 12, ipako ninyo ang inyong paningin kay Kristo. So ito, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ngayon, huwag nyo lang tingnan ang inyong mga pagdurusa ngayon sa mga baha, mga unos na dumating sa inyo. Yan ay illustration lang. Meron pa na darating na talagang unos ng buhay at yun ang Judgment Day. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang itong pangayon lang sa teolohiya, tinatawag itong eschatological. Mga bagay na mangyayari talaga sa hinaharap. Yung Judgment Day. So maraming turo ang ating Panginoon at meron din siyang babala. May mga false prophets, may mga maling tagapagturo talaga. At laganap ito sa atin dito sa Pilipinas. At alam niyong epekto kapag ang maling turo ay iyong pinakinggan at pinaniwalaan ay kapahamakan. Meron din dito sa Sermon sa Bundok, mga maling pagpapahayag ng pananampalataya. Sa bibig lang pero sa gawa, walang ebidensya na tunay na alagad ng Panginoon. Bantayan mo ang sarili mo at sarili ko. Magbantay tayo hindi lamang sa pananalita, kundi mga bunga ng genuine faith, saving faith, pananampalatayang nagliligtas. Bunga na nagbibigay papuri at kaluwalhatian sa Diyos. And then, meron din dito na pundasyon. May pundasyon na matibay, may pundasyon na hindi matibay. Tanungin mo sarili mo, ano ang pundasyon ng buhay mo bilang Kristiyano? Anong pundasyon ng iyong pananampalataya? Ng iyong pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. Kung tao yan, kung yan ay mga bagay na gawain, kung mga bagay sa lupa, hindi ang bato na si Jesucristo, babagsak ka. Babagsak ako, babagsak ang iglesia. Take note dito sa talata na ating binasa, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon dito sa kanyang pagtuturo sa kahuli-hulihan sa Sermon sa Bundok, mga kapatid, hindi yung mga taong tahasan ng mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos, hindi yung mga pagano ang tinutukoy niya dito, hindi yung mga taong talagang nire-reject nila ang Panginoon. Nung nakaraang linggo, habang kumakain kami doon sa karinderya, may kasama ako, siyempre, mananalangin kami sa aming in-order na pagkain na gulay at may libreng mainit na sabaw. And then, mayroon kaming katabi doon na isang matanda. Sabi niya, ano bang relihiyon ninyo? Siyempre, magpapakilala ako kung sino ako na tayo ay nakabatay sa salita ng Diyos kung bakit tinawag na reform. Ay, ako, pag tinanong ako kung anong relihiyon ko, ang sinasabi ko, ako ay born against. Hindi born again. Born against
Laban siya sa mga born again. Medyo nag-iit yung tainga ko, hindi dahil sa sabaw, kundi sa sinabi niyang born against. Kaya pinaliwanag ko sa kanya, alam niyo po ba na yan ay nasa Biblia sa Juan 3, na ang tao'y likas na patay sa kasalanan. Ayaw niya ng Diyos. Tumatanggap siya ng mga bagay galing sa Diyos. Ayaw niya ng mga bagay sa Diyos. Ilang taon na po ba kayo? 67. O pareho tayong senior. Anong kasunod ng senior? Anong kasunod ng senior? Sementeryo, kamatayan. Yun ang realidad. Marami ng mga karamdaman, marami ng mga kahinaan. Ito na yung realidad ng buhay. Saan kayo pupunta po? Ilang taon lamang tayo dito sa lupa. Pagkatapos nun ay walang hanggang. At 2 lugar lang, walang gitna po ito. May lugar na inihanda ang Panginoon. Ang tawag ay paraiso. Ito'y langit at wala ng pagluha. Ito ang tahanan ng Diyos sa mga tunay na sumasampalataya sa buhay na Diyos. Na Diyos na nagkatawang tao, ipinako sa krus para sa ikatutubos ng mga makasalanan. Kayo po ba'y makasalanan? Ay, lahat po ay makasalanan. Anong ebidensya? Mamamatay po tayong lahat. May lugar po na inihanda ang Panginoon, walang hanggang apoy, hiwalay sa Kanya, magpakailanman. Sa aming simpleng pag-uusap ay nasabi niya, malapit pala siya doon sa Prayer Mountain. Di ba? Tumutulong tayo sa LLCF. Nandun yung ating kapatid ngayon na nangangaral. At sinabi niya, pupunta siya doon. O sana pumunta nung Sunday. Para tunay na siya'y maligtas. Sabi ko, once a month lang po kasi ako nagpupunta. Pero yung mga kasama po namin nandyan. Nagtuturo po ng katotohanan ng salita ng Diyos. So ito ang salita ng Panginoon. At ang mensahe na nais kong dalhin dito sa katapusan ng sermon sa bundok na meron siyang babala. May mga false prophets, may false profession, may false foundation. So you and I must be careful sa ating pamumuhay bilang mga alagad ng Panginoon. Sapagkat ang mensahe dito ang tunay na pagiging alagad ng Panginoong Yesukristo ay hindi lamang nasusukat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya o sa pagiging aktibo sa mga ministries, kundi ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesukristo ay tunay na pakikinig at pagpapasakop at pagtupad sa Kanyang salita. Sapagkat yan ang bunga ng ebidensya ng tunay na pananampalatayang nagliligtas. So sa ating anniversary, mga kapatid, muli nating siyasatin ang ating mga sarili. Muli nating tingnan yung kapwa mo lang, tingnan mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Tingnan, punahin lang mga pagkakamali ng iyong mga kapatiran, ng iyong mga kasama, ikaw mismo, magsiyasat tayo sa isa't isa sa harapan ng ating Panginoon. 2 bagay gusto kong sabihin dito sa mensahe na ito, na hindi lamang pagsasalita ng ating pananampalataya, kundi may pagkasagawa rin ng kalooban ng Diyos Ama. Sa verse 21 to 23, at ang ikalawa ay yung hindi lamang pakikinig, kundi pagtupad ng kagustuhan, ng kautusan ng Diyos Anak, ang ating Panginoong Yesukristo sa huling mga talata sa 24 to 29. Yung unang bahagi ay tingnan natin na hindi lamang ito pagpapahayag, pagsasalita, saan man may pagkakataon na tayo ay nakakapagpahayag, nakakapagsalita. Ito man ay sa iglesia, ito man ay sa mga ministries na meron tayo. Marami tayong mga oportunidad na binigay ng Panginoon. Meron tayong drop-in, meron tayong sa provisioner, meron tayong mga outreaches, sabat maraming bagay. Bukod pa doon, sa ating tahanan, sa ating mga pamilya, at sa mga konversasyon sa trabaho, o saan man may pagkakataon, ipinapahayag natin
ang ating pananampalataya, inaasahan ito sa atin sapagkat sinabi ng Panginoon ng sino mang ikinahihiya ako sa harap ng tao, ano daw? Ikahihiya ko rin kayo. Sa harapan ng libo-libong anghel na doon sa langit. Hindi lahat tayo mga preacher, hindi mga pastor, subalit sa biyaya ng Diyos ay maaari nating masabi kung sino tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Sa biyaya lamang ng ating Diyos. Very solemn ang sinabi niya sa verse 21. Hindi lamang ang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yun, marami magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan at nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Anong sabi ng Panginoon sa 23? Kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So nakikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, sa hindi nagbabago, hindi nagkakamali, na banal na salita ng Diyos na hindi lamang pagpapahayag, hindi lamang yung lumalabas sa ating mga bibig, hindi lamang sinasabi namin, Panginoon, Panginoon, medyo seryoso talaga siya, medyo mainit siya, Panginoon, Panginoon. Hindi ibig sabihin sincere ay tama na. At maraming sincere ngayon na mga tagapagpapahayag ng pananampalataya. Mas masipag pa sa mga Reformed Baptist. Hindi ibig sabihin sincere, tama na. Maraming sincere na gumagawa ng masama. Panginoon, Panginoon. Okay lang kung genuine talaga. So maraming mga paraan ng pagpapahayag dito na ang ating Panginoon ay Diyos. Ako'y naniniwala sa Diyos. Ako ngayon ay born again. Hindi born again, born again. Christian. At ako, membro ako ng Cubao Reformed Baptist Church. So medyo may, kung titignan mo, may parang kayabangan ng konti, no? Na parang mas angat sa mga mananampalataya. Hindi tayo nagyayabang, mga kapatid, bilang reform na mga recipient na mga dakilang katuruan na inilagay sa atin Confession of Faith, 1689 Baptist Confession of Faith at verbatim sa Westminster na pagpapahayag. Nagpupuri tayo sa Panginoon sa kanyang kaawaan na nakarating sa buhay natin ang mga katotohanan na yan, even though we do not deserve that. Pero ipinapahayag natin ito. Sana yung genuineness na gusto natin makita ang mga katotohanan. And then maybe, pinapahayag natin ang ating mga gawain, mga ginagawa na mga ministries sa church na binigay sa amin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan naman talagang inaasahan. Tayo ay niligtas, called to serve. Tama naman na tayo maglingkod sa iba't ibang paraan ayon sa biyaya, regalo na binigay sa ating Panginoon. But again, ito ay dapat nating siyasatin, salita ng Panginoon, very zealous, Panginoon, Panginoon. Pagpapahayag. So nawa ito ay maging pagbubulay sa ating lahat sapagkat nakikita natin hindi lamang sa pananampalataya. Naligtas tayo sa pananampalataya lamang. At sinasabi ni Santiago, anong ebidensya kung walang gawa? Hindi nakakapagligtas ang gawa, Efeso 2, 8, 9. Ito'y ebidensya ng genuine na pagpapahayag. Hindi tayo gumagawa para maligtas, kundi ito ebidensya na tunay na kinahabagan tayo ng Diyos. So maraming mga ginagawa ang mga tao ngayon na very zealous, na nagpapahayag na sila'y mananampalataya. Pero
sisiyasatin ng Panginoon, titimbangin ng Panginoon kung talagang kilala mo siya. John chapter 10, my sheep hear my voice. Kilala ko sila, kilala nila ako. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Pero marami ang mga nagpapahayag at marami din ang gumagawa. Anong klaseng gawa ang kanilang pinapahayag? Mga gawa, sinabi dito, sinabi na nang nagpahayag dito na sila'y nagpopropesiya sa pangalan ng Panginoong Diyos. Sila'y nagpapalayos ng demonyo, gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. May nakausap uli ako dun sa Veracity. Kasi nabalitaan ko sa pastor at siyempre may conference tayo every year dito. At tinatalakay natin ang maraming bagay dito at magandang fellowship sa mga manggagawa. Yun ang aking intention na siya ay mahikayat na makasama ang mga kapwa manggagawa na nag-aaral ng salita ng Diyos. At nabanggit niya na sila din ay may malaking pagtitipon at alam niyo ang kanilang tagapagsalita ay si Apostol Renato Carillo. Alam niyo yun? Dating meron dyan sa dating sinehan dyan. At sinabi niya siya ang malaking pagtitipon na speaker doon sa Vietnam. Ay medyo nagpantiguli ang tenga ko doon sa malamig pa naman ang panahon sapagkat hindi tama ang pagtuturo dito. Siya yung, di ba, sa oras ng himala? Naitanong niyo na ba anong oras? Sila yung My Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. At maraming mga ganito at aking naipaliwanag sa kanya na wala na pong apostol. Ang sinabi ni Apostol Pablo po siyang huli. At kung huli, ay di wala nang. Ang mga apostol po'y patay na. Pero iniwanan tayo ng sulat ng apostol. Kaya sa tuwing pinapahayag po natin ito, tayo po ay nagtuturo ayon sa turo ng apostol na tinuro ng Panginoong Jesucristo. Pero marami po sa ating panahon ang mga gumagawa, mga gawa ng pananampalataya, mga gawa ng relihiyon. Pero ang sabi ng Panginoon po dito, hindi ko kayo kilala. Ito pala ang panganib. Posible na tayo nagpapahayag, posible na maraming gawain, aktibo, sincero. Pero ang matindi nito, sabihin ng Panginoon, lumayo sa hindi kita kilala. Ito ba'y pwede mangyari sa Reformed Baptist Circle? Now we have right theology. Praise the Lord! And we have ministries para maipahayag natin ang katotohanan ito. Purihin ang Diyos. Pwede bang sabihin din ng Panginoon? Pwede natin sabihin, Panginoon, ako naman ay humahawak talaga ng mga tamang teolohiya at ako po ay aktibo sa maraming gawain. Sana wag sabihin sa atin na hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. So, ibig sabihin talaga, hindi po pwede yung panlabas lamang, hindi po pwede yung mga pagpapahayag at mga ginagawa natin, kundi yung ginawa ng Diyos kay Kristo. Ikaw ba ay may tunay na relasyon sa Kanya? Ayan po ang gusto ko na ating bulay-bulayin sa ating anniversary. Maring nag-uugat dito ang ating kayabangan. Maring nag-uugat dito ang ating pagka mainisin sa maraming bagay kung hindi nangyayaring gusto mong mangyari. O kaya disappointment, discouragement, walang kapayapaan, walang kagalahan. Di ba pinaalala sa atin sa ating anibersaryo, yung ating blessed hope na may kagalahan sa Diyos at kapayapaan. At kung hindi nahahalata at di nakikita sa atin ang kagalahan at kapayapaan, there's something wrong. Baka ang enjoyment natin sa activities, ministries,
Mga kapatid, kay Hesus Kristo, tayo ay lantad sa Kanya. Wala tayong may tatago sa Kanya. So, many, sabi dito, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Marami. Kagaya dito sa unang binagi ng Panginoon, makipot na pintuan, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Karugtong ito sa kanyang pagtuturo. Marami ang lumalakad na mumuhay sa malawak na daan kaysa dun sa makipot na daan. Sino yung daan na yan? Ang Panginoong Hesus Kristo, ang tanging daan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang katotohanan. Yet gusto ng tao yung kanyang sariling diskarte, maginhawang buhay ng pananampalataya. Mayroong pandaraya sa kanyang mga performances at mga gawa. May self-deception bukod sa mga false prophet, false profession. So may babala, many will say to me on that day. Ito yung nakakatakot, ano? All along sa buong buhay natin, we thought, inisip natin, very active talaga. Gawain dito, doon. Praise the Lord. Sa maraming opportunities. And then on that day, in the second coming ng Panginoon, in the judgment day, in the great separation in Matthew 25, yung mga goats at mga sheep, yung mga kambing, na hindi talaga nakikinig ka sumusunod, o kaya nakikinig hindi naman sumusunod. Yan ang sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Sa mga nakikinig at sumusunod kahit na mayroong challenges sa buhay, marinig natin ang welcome. Mga kapatid, at sabi ni Pablo sa sulat kay Timoteo, merong putong ng buhay na naghihintay sa atin on that day. So there is judgment day. So sinabi dito ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong kalooban ng Ama na nasa langit? Ang kalooban niya sa kanyang anak na Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang sinugo na Mesiya na tagapagligtas sa mundong ito na rebelde sa Kanya. Ang kalooban ng Ama ay makilala natin ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak na gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa buong sanlibutan. Ibinigay niya. Hindi yan binigay lamang na, sige na, mayroong pighati ito. Dahil walang kasalanan ng kanyang bugtong na anak at ibibigay niya sa mga rebelde, sa mga makasalanan upang siya'y parusahan, pahirapan, ipahiya, hindi igalang at patayin. Ngunit walang ibang paraan. Ito ang kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na tamang relasyon sa buhay na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa paggawa natin ay bunga ito ng tunay na biyaya ng Diyos sa ating buhay. So may mga choices dito sa kanyang pagtuturo. Makipot na daan, malawak na daan, mga iba't iba, mga puno na tama ang bunga, tama ang ugat. At ngayon ay makikita natin dito ang ilustrasyon na nais niyang makita sa ating mga sarili, ang pundasyon. Maganda yung Pilgrim's Progress, si Cristiano, di ba? Yung kwento din ni John Bunyan, si Cristiano galing siya doon sa siyudad na wawasakin ng Diyos. Tapos may hawak siyang Biblia tungkol, tapos meron siyang malaking mabigat dito sa likod na buhat-buhat niya. Larawan yun ng kasalanan.
yung kasalanan talaga mabigat ito dahil ito ang magtatapon sa tao sa impyerno. At si Kristiyano, nung makita niya na talaga itong mga babala sa Biblia at pag-asa kay Kristo, ay binahagi niya ito sa kanyang pamilya. Kaya lang tingin ng pamilya parang siya nasisiraan ng ulo. Kaya ang ginawa ni Kristiyano, siya'y tumakbo, palayo doon sa siyudad na wawasakin upang siya'y tumungo doon sa pangako ng Diyos na siyudad ng Diyos sa Celestial City, at siya'y sinarado niya ang kanyang tainga sa mga gustong pumigil sa kanya. At siya'y sumigaw na buhay na walang hanggang, buhay na walang hanggang, at siya'y naglakbay hanggang doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang mabigat na kasalanan, nalaglag iyon. Yan ang larawan ng mga tunay na sumasampalataya at nagsisisi sa Kanya. Regalo yun ng Diyos. Pero hindi pa tapos, siya ay patuloy na naglakbay. So si Kristiyano ay dumaan sa tinawag na wicket gate. Wicket gate. At doon siya tinuro ni evangelist sa tamang daan. Maraming gustong pumigil, ilayos siya sa tamang daan. At siya'y kumatok doon sa daan, pagbuksan mo, upang ako'y makapasok. At siya'y pinapasok. At ito ang sinasabi ng Panginoon dito sa katapusan ng sermon sa bundok, pumasok kayo sa makipot na daan. Ang Panginoon, Hesus Kristo, nagsasabi din ng mga nakikinig sa akin at sumusunod lamang. At yun ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Diyos Ama ay kalooban niya sa kanyang bugtong na anak na ating siyang paniwalaan, ating siyang kilalanin na Panginoon na tanging tagapagtubos, tagapaglinis ng makasalanan, at siya lamang ang ating pag-asa sa darating na paghuhukom. Ang Panginoong Hesus Kristo lang ang nagtagumpay mula sa kamatayan, at siya'y buhay magpakailanman pagkaraan ng ikatlong araw. Yan ang kalooban niya. At ang kautusan niya dito sa sermon sa bundok, nakapareho din sa 10 utos ng Diyos na mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa. So ito yung pangalawa. Hindi lamang sinabi natin na hindi lamang tayo ay nagsasalita ng ating mga paniniwala na sa biyaya ng Diyos ay ating tinanggap mula sa Biblia sa mga tao ng Diyos, kundi yung kalooban niya sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus Kristo. Yan yung pangalawa, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi sa tulong ng Espiritu Santo ay ating tuparin, ating sundin ng kanyang kautusan, ng ating Panginoon na tanging anak ng Diyos na nagpahayag dito sa sermon sa bundok. Beginning verse 24 until 27, ang bawat nakikinig ng salita kong ito ay authoritative sa verse 28 to 29. Matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral sapagkat nagtuturo siya sa kanila na tulad ng may otoridad, hindi gaya ng kanilang mga eskriba. So ang ating Panginoong Hesus Kristo ay tunay na Diyos. Kapantay ng Diyos. At siya'y may otoridad na nagsasalita sa atin dito na dapat nating pakinggan at sundin sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At dito, nagbigay siya ng parabola, ng larawan, at very clear sa atin dito, sa ating bayang Pilipinas, na daanan ng mga bagyo, taon-taon na lamang at marami taon-taon ang lumalangoy sa baha, taon-taon maraming nawawasak ang tahanan, taon-taon. So hindi dapat ito estranghero sa atin na nagsasabi ang Panginoon
na matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Maingat siya sa pagtatayo. Mas madali magtayo kung saan mo na lang gusto ilagay ang pundasyon mo. Pero sa panahon na yun na talagang madalas din ang mga ganitong pag-ulan at kailangan nila talagang hukayin mabuti hanggang sila'y makarating doon sa bato talaga. Trabaho talaga ito. Mahirap ito. Pero kailangan nilang magpagod, maghukay at hanggang makita nila yung bato at doon nila itatayo ang pundasyon ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay, na kung saan kasama ng kanyang pamilya, siya'y maninirahan. Maingat siya sa kanyang pundasyon kasi kahit anumang kataas ang iyong building, kahit anong kaganda ng iyong bahay, panlabas, kung ang pundasyon ay mahina, ay talagang mawawasak. Kaya sabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa kanyang salita, sa Biblia, ang mga sumusunod sa kanyang salita bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, dakilang Diyos ang nakikinig sa kanya. Dapat pakinggan dahil ginawa tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya at wala tayong kapahingahan maliban sa Kanya. Dapat tayo makinig sa Kanya. Dapat andito tayo sa iglesia. Dapat gamitin lahat ng instrument na binigay ng Panginoon para ikay makapakinig ng tamang pangangaral ng salita ng Diyos na nakasentro kay Jesucristo. Bukod sa ating pagbubulay-bulay ng salita, matutulad tayo sa isang marunong na tao na nagtayo ng kanyang bahay, ng kanyang tahanan kasama ng kanyang pamilya na matatag na nakapundasyon sa bato. At kagaya niyan, ulan na naman, Naiintindihan niyo yung bagsak ng ulan mula sa langit. Naiintindihan natin ang baha na napakarami, ng mga rumaragasa ng mga tubig. Nakita ko sa post doon sa Facebook, pray for Baguio. Rumaragasa talaga yung napakaraming tubig. Kaya maraming mga landslide. Bukod pa dito yung malakas na hangin sa lahat ng direksyon. Kung ang bahay mo ay hindi matibay, tiyak na ito ay mawawasak. Ano ang katumbas nito sa buhay ng mananampalataya? Sa buhay ng Kristiyano, bilang Kristiyano, ano ang pundasyon ng buhay mo? Ng buhay natin at maraming mga alternative dito bukod sa salita ng Diyos. Maraming ini-offer ang sanlibutan na ito. Napakinggan natin ang pag-aalaga sa mga anak kaninang umaga sa Sunday School ang psychology ng mga tao na nagtuturo na hindi ayon talaga sa may akda ng buhay, may akda ng pamilya. Kung ikaw ay nakasentro sa iyong kultura, nakasentro sa iyong kinagisnan ito, mahilig tayo sa politiko, kaya nagkakagulo na naman tayo dito ngayon. Kung ang buhay mo ay pinahiikot ng politika, kung yan ang iyong pundasyon, hindi, bukod po dito, marami dito sa Pilipinas, ang dami tayong mga pamahiin, marami tayong mga baggages, mga kinagisnang tradisyon. Bukod pa dyan, yung iyong personalidad na kung saan mas pinapakinggan mo ang iyong damdamin kaysa sa hindi nagbabago na salita ng Panginoon. May kausap ba ako sa inyo dyan? Para sa iyo, ang determining factor ang iyong emosyon, ang iyong damdamin, ang iyong sariling kaisipan. Nakaraniwan ay selfish, makasarili, self-righteous. Kung iyong pamantayan sa iyong buhay, ang iyong pagtatagumpay dahil ikaw ay smart na tao, talagang you battle just like our champion, si Alex Yala. Anong sinabi niya? Pag inumpisan, hindi titigil, something like that. We thank the Lord sa pride, but
Sana siya'y mananampalataya. Dahil kung hindi, saan nakapatong ang pundasyon ng iyong buhay? Sa sport, sa music, sa education, even sa ministry. Ay hindi ka matalinong tao sa paningin ng Diyos. Hindi ka wise sa harapan ng Panginoon. Dagdag pa natin dyan. Maaaring ikaw ay pinagkalooban kaysa sa iba ng desire to know more the deepest truth of God. And that is right. Maganda yon. Pero huwag mong kumpara ang sarili mo sa iba. Gusto natin sila na matuto ng ganoon, pero ang Panginoon na nagbibigay din ng desire, ng capacity. So ito yung opposite na ito. Sa isang tao na ang kanyang pundasyon ng Panginoon at ang kanyang salita, siya'y titindig sa anumang disaster ng buhay. At maraming disaster sa ating mga karanasan. Itong opposite na sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yon at yun ay bumagsak, napakalakas ng kanyang pagbagsak. Imaginin mo ang buhay mo. Ikaw, ito at ako. Kung tayo'y nakikinig lang at di sumusunod, kung puno ng mga kaalaman at katotohanan ng ating mga utak at maraming kaalaman sa maraming bagay, maraming gawain sa maraming bagay, subalit ang relasyon sa Kanya, ang salita niya talaga ay hindi matibay at hindi sinusunod. Dito sa unang bahagi ng chapter 5, sinabi niya kung sino ang tunay na mapalad, sino ang tunay na maligaya, opposite sa offer ng sanlibutan. Dito pala yung sinabi niya, ikaw ay ilaw at asin. Hindi magiging, hindi ikaw, ako. Bilang mga inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. May babala sa mga false prophets, mga ngaral na mali na dapat nating iwaksi at tanggihan. May mga mali na pagpapahayag na walang tunay na relasyon sa Diyos. Ang sabi dito, mawawasak. Naalala ko tuloy yung earthquake doon sa Mindanao. Ito lang, karaang buwan, di ba? June. And then, sinundan ito ng twin na earthquake doon sa Venezuela. Alam niyo ilan na namatay doon sa Mindanao? 106 ayon sa Wikipedia. 106 na buhay. At 80% na mga struktura ay bumagsak na bahay. 80%. Yun ang sinabi. At doon naman sa Venezuela, ay more than 6,000 ang taong namatay sa twin earthquake. So ano yung mga pinamapalit mo kay Jesucristo? Ikaw ba ay proud sa iyong membership dito sa Cubao Reformed Baptist Church? Proud ka sa iyong pagsunod? Proud sa mga ministries na binigay ng Panginoon? Maraming ministry na binigay ang Panginoon sa drop-in, sa CCM, GMA, Mission Work, Provisionaire. Praise the Lord. Pero kung yan ang foundation ng buhay mo, at ikaw hindi talaga nakikinig at sumusunod kay Kristo na bato, imagine mo yung mga bahay na nawasak, ganyan ang mangyayari sa iyo at sa akin. Ano man at gaano man karami ang ating karanasan sa buhay bilang Kristiyano. Alam natin ito, kahit nga yung mga magagaling na theologian, mga conference speaker, magagaling na mga preacher na pinapakinggan ng maraming tao sa daigdig, dahil sa galing sa pangaral, and then suddenly,
bumagsak. Ikaw pa kaya at ako? Kaya ito talaga kahit na 2,000 years ago ito'y salita ng Diyos ngayon sa atin. Ang ating tingnan, anong pundasyon meron ka dahil susubukin tayo. Susubukin tayo ng bagyo ng buhay. At some of us ay dumaranas ka na ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Malapit na akong magtapos at dito gusto kong basahin si Carson sa kanyang commentary sa paksa na ito. Ang pinakadakilang unos ay eschatological, yung mangyayari sa hinaharap. Tumutukoy ito sa huling paghukom ng Diyos. Gayunman, hindi kailangang limitahan lamang ito sa sinabi ni Jesus tungkol sa dalawang bahay. Ang pangunahing punto ay ito. Ang taong marunong ay nagtatayo ng kanyang buhay sa paraang makatatagal sa anumang unos. Malinaw kung saan nagmula ang tunay na karunungan. Ang taong marunong ay kumakatawan sa mga taong isinasagawa ang salita ni Jesus. Sila rin ay nagtatayo ng kanilang buhay sa pundasyong makatatagal sa anumang pagsubok. Sa kabilang banda, ang mga taong nagpapanggap lamang na may pananampalataya, yaong may pagkaisipang pagsang-ayon lang sa katotohanan at yaong nasisiyahan kay Jesus sa maliit at bahagyang bahagi lamang ng kanilang buhay, ang mga taong ito ay mga mangmang na tagapagtayo. Kapag dumating ang unos ng buhay, walang sino mang malilinlang ng kanilang mga itinayong estruktura, higit sa lahat, hindi ang Diyos. Sa harap ng paghukom ng Diyos, malalantad kung ang pundasyon ng kanilang buhay ay tunay o huwad. Nagtatapos ang sermon sa mundok sa isang bagay na buong sermon ay ipinapahiwatig na ang radikal at lubos na pagpapasakop sa natatanging paghahari ni Jesucristo. Siya ang tumutupad ng kautusan at sa mga propeta. Binabalaan niya mga masuwayin na mga alternatibo sa lubos na pagsunod. Tunay na katwiran at buhay sa kaharian ng Diyos ay paghimagsik laban sa Diyos. Isang buhay na nakasentro sa sarili at walang hanggang kapahamakan. Sa mga tuwid, ang tanong ay hindi lamang kung narinig natin ang salita ni Jesus, kundi isinasagawa natin ang mga ito. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang pagkilala kay Kristo sa isip, kundi ang pagpapasakop sa Kanyang Panginoon at pagsunod sa Kanyang salita. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa masunuring buhay. Ang tunay na pundasyon ay si Kristo at ang Kanyang salita. Siya ang matibay na bato. Mga kapatid, kay Kristo nawa tayo ay patuloy niyang patibayin hanggang sa wakas. Anumang pagsubok sa buhay na lumating, tayo'y magpasakop sa Kanyang pagkapanginoon. Tayo ay tunay na patuloy magsiyasat sa genuineness ng ating pagpapahayag ng pananampalataya, na may genuine na bunga o ebidensya ng paggawa para lang sa kapurihan ng ating Diyos. Huwag tayong magtiwala sa ating mga ginagawa, kundi yung ginawa ng Diyos kay Jesucristo para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan at buhay na walang hanggang. Pwede tayong magtanong sa ating mga sarili, talaga bang may tamang relasyon ka kay Jesucristo? Hindi yung sinasabi ko lagi, hindi yung maliit, hindi yung itim, hindi yung pinahayag ng Biblia na tunay at buhay na Diyos na nagtagumpay sa kamatayan at buhay magpakailanman at naghahari siya sa lahat ng kanyang nilalang maliit o maliit. Siya ang may control maging ang ulan o earthquake o anuman sa kanyang nilikha. Pwede tayo magtanong, mahal niyo ba siya? Mahal niyo ba ang Panginoong Jesucristo? Ilang percent? Ilang porsyento? Ikaw ba ay may tiwala pagtapos ng buhay natin dito, haharap ka sa Kanya. At ikaw,
ba ay may tiwala na tatanggapin ka sa Kanya. Huwag sanang marinig mo natin ang salitang, lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala. Nakikilig ka lang, hindi ka sumusunod. Kaya ito rin ang hamon sa mga kaibigan. Marami ka nang napakinggan dito kung ikay regular, mga bata, kabataan, yung iba sa inyo, dito na kayo lumaki. Hindi ang salita ng mga tao lang na tumitindig dito. Kahit may mga kahinaan, ginagamit sila ng Panginoon para sa iyo. Narinig mo siya. Tanong, sinusunod mo ba siya? Haharap ka sa Kanya at maririnig mo talaga ang babala niya dito, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaya ngayon ay araw ng biyaya. Ngayon ay araw na ang Panginoon ay nag-aanyaya. Lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagal. Bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan sa iyong kaluluwa, ng tunay na kaligtasan. At itayo natin ang buhay. Itayo mo ang buhay mo. Hindi sa mga makasanlibutan, kundi sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Ito ang sisiguraduhin ko sa iyo dahil itong sinabi ng Biblia. Makatitindig ka. Makakarating ka sa finish line. Tayo sa biyaya ng Diyos. Ano man pagsubok na ating haharapin sa Kanyang kalooban. Ito rin ang titiyakin ko kung ikay mananatiling rebelde. Wawasakin ka ng Panginoon. Huwag nawa. Hindi siya maligaya sa kamatayan, kapahamakan ng masama. Hindi siya natutuwa. Gusto niyang ikaw ay maligtas. Ngayon, ang araw ng biyaya. Yung mga tao ba na tinangay ng alo ng Agos, akalain ba nila na yun ang huli ng taon nila ng buhay? Hindi. So, hindi ka nakatitiyak kung anong trahedya ang dadanasin mo sa hinaharap. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Mga bata, mga kabataan, mga nandyan sa nakikinig sa online, lumapit ka sa Panginoon at itindig mo ang iyong pundasyon ng buhay mo kay Kristo at sa Kanyang salita at ikay titindig ngayon at magpakailanman sa Kanyang biyaya. Amen. Manalangin tayo, aming dakilang Diyos. Aming dakilang Diyos, kami po'y patawarin mo po kung talaga nakikita mo kami kung saan namin itinitindig ang buhay namin. Mga alternatibo sa iyo at sa iyong salita. O Ama namin na nasa langit, kami po'y iyong kaawaan at patawarin. Patatagay mo po ang iyong mga anak dito. Ibangon mo kami, Panginoon, at ipako mo ang aming paningin sa iyo at sa iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Hesukristo. At sa mga hindi pa at nasa labas ng iyong kaharian, kaawaan mo po sila, aming Diyos. Wala silang magagawa, mamamatay sila. Hindi ka natutuwa sa kanilang kamatayan, kaya buksan mo, O Diyos, ang puso nila, upang sila'y makatagpo ng biyaya ng pagsisisi at pananampalataya at matibay na pundasyon sa iyo lamang aming Panginoon. Ito'y dalangin namin sa pinakamatapis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.